balita ngayon tanghali. Pagtutulungan ng Pilipinas at Australia sa isyu sa South China Sea, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Facebook account ng Philippine Coast Guard na ibalik na, 3 hackers na tukoy ng PCG. Dating NTF-ELCAC Undersecretary Lorraine Badoy hinatulang guilty sa indirect contempt ng Supreme Court. Pagpaparehistro sa LTO ng e-bikes at e-trikes tinutulan ng isang transportation advocate group. Napaulat na pangangagap ng surot sa NAIA Terminal 2 at 3, inaksyon na ng NIAA. At balat ng dambuhalang ahas na may habang 16 feet natagpuan sa Calasiao, Pangasinan. Mga residente, pinag-iingat. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 29, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Parliament ng Australia ngayong umaga. Sentro ng talumpati ng Pangulo ang mahalagang relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at Australia. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano pa ang mga tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa Parliament sa Australia? Yes, Ella, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang pagtutulungan ng Pilipinas at Australia pagdating sa issue sa South China Sea. Kabilang ito sa binanggit ni Pangulong Marcos nang humarap sa Chamber of House of Representatives sa Canberra, Australia kanina. Sa kanyang address sa Parliament, binalikan ng Pangulo ang matagal ng partnership ng dalawang bansa simula pa noong 1860s, kung saan ang diplomatic relations naman ng Pilipinas at Australia ay naitatag noong July 4, 1946. Ayon sa Pangulo, humaharap sa hamon ngayon ng rehiyon mula sa iba't ibang banta tulad ng sa seguridad, kaya kinakailangan ng iba yung pagtutulungan ng Pilipinas at Australia. We are called upon once again to join forces, together with our partners, in the face of threats to the rule of law, to stability, and to peace. For the Philippines, Australia plays a crucial role as one of only 2 partners with the Philippines, with which the Philippines has a visiting forces agreement. Binanggit rin ni PBBM ang mahalagang papel ng Australia sa Indo-Pacific Community. Muli ring inihayag ni Pangulong Marcos sa harap ng Parliament ang paninindigan ng Pilipinas na depensahan ang teritoryo ng bansa. We remain firm in defending our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdiction. I shall never tire of repeating the declaration that I made from the first day that I took office. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. Kinikilala naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang parehong pagdanasa ng dalawang bansa na maisulong ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Australia and the Philippines are in the same boat, and we share a vision for our destination: a peaceful, secure, stable, and prosperous Indo-Pacific. Matapos ang kanyang talumpati sa Parliament, ilang kasunduan naman ang nilagdaan ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang ukol sa maritime cooperation, cyber technology at may kaugnayan naman sa competition law and policy. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na ipaglalaban ang soberanya ng bansa sa gitna ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nagbigay rin ng pahayag ang Pangulo ukol sa paglitaw ng Chinese Navy ships o warships sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Narito ang report ni Nel Maribohok.
Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglitaw ng Chinese warships sa West Philippine Sea bukod sa mga nagpapatrolyang Chinese Coast Guard. It's worrisome because there are two elements to that. One is that it's the dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon, may Navy na, sumama pa mga fishing boat. Sa kabila ng hakbang na ito ng China, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy na ipaglalaban ang teritoryo ng Pilipinas. Nagbabago ang sitwasyon. But well, maliwanag naman para sa atin. We just watch, of course, what everybody is doing. But really, for us, patuloy pa rin natin. We just defend our maritime territory. Naiulat na ginajam ng China ang signal ng Philippine vessels na lumalayag sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, kahit ano pa ang gawin ng China, ay tutulungan pa rin ng gobyerno ang mga mangingisdang pumapalaot sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Despite whatever else happens, kung binablock tayo, kung ano, shadow, patuloy pa rin ang ating gagawin. Dahil yan naman ang trabaho natin. Trabaho natin, tulungan natin yung mga fishers na matagal na, ilang henerasyon na, doon nangingisda. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muli na namang iginiit ng China na nanatiling malinaw at hindi matitinag ang kanilang posisyon hinggil sa usapin ng South China Sea. Ayon kay Chinese Foreign Affairs Ministry spokesperson Mao Ning, nakababahala umano ang ginagawang aksyon ng Pilipinas sa South China Sea. Gayunman, patuloy umano nilang ipaglalaban ang kanilang karapatan at soberanya sa teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Praktikal at mas makatitipid ang pamahalaan kung isasabay ang plebisito para sa economic charter change sa 2025 elections ayon kay Mandaluyong Lone District Representative Neptali Gonzales, House Deputy Majority Leader. Samantala, natalakay naman sa House Committee on the Whole Deliberations ang ilang panganib sa pagluluwag ng economic restrictions sa public utilities. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Para kay Mandaluyong Lone District Representative Neptali Gonzales II, House Deputy Majority Leader, praktikal na isabay ang plebisito para sa economic charter change sa 2025 elections. Ito ang reaksyon ng mambabatas matapos magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng issue. Para sa presidente, mas mainam na pagsabayin na ang economic cha-cha plebiscite sa 2025 elections upang makatipid ang pamahalaan sa gastos. Ako, there's no problem with that. In fact, that's very practical and very economical considering that isasabay mo lang sa election next year at considering that if we will go by the yung PCOS machine, whatever, lalagay ka lang naman doon ng portion na yes or no. So, talaga yun. Wala talaga additional cost that you can say. Sa kabila ng huling pahayag ni PBBM kaugnay ng economic cha-cha, nananatili ang target ng Kamara na maipasa ang Resolution of Both Houses No. 7 bago ang congressional break sa March 23. Samantala, napag-usapan na sa House Committee of the Whole Deliberations ang isa sa economic provisions ng 1987 Constitution na nais-amyendahan ng Kongreso, ang foreign ownership sa public utilities. Para kay Bayan Muna Chairperson Attorney Nery Colmenares, maraming implikasyon ang ganap na pagbubukas ng public utilities sa foreign investors. Bukod pa ito sa banta sa ating national security. Napaka-importanteng industriya po ito sa isang bansa. Tubig, kuryente, transportasyon, komunikasyon na dapat hawak nga po yan sana ng gobyerno. Hindi yan pwede sa pribado. Kasi the moment it's privatized, of course service is just an afterthought and profit is the main motivation. Ang problema dito, pribado na, dayuhan pa. So public service to the Filipino people becomes service to foreign stockholders. Ganito rin ang posisyon ng Maritime Industry Authority.
The presence of foreign ship owners and or operators in the country may mean that our safety and security will also be at risk. The risks in terms of national security through violence, hijacking, piracy, terrorism, and other dangerous acts may also be a considerable threat to the country's maritime industry. Nagpahayag naman ng suporta mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaang may kaugnayan sa pag-regulate ng mga gamit at infrastrukturang nagbibigay ng serbisyo sa publiko sa RBH7. Anila makatutulong ito upang paigtingin ang pagkakaroon ng renewable energy, water supply, komunikasyon, pampublikong transportasyon at iba pa sa bansa. Mr. Chair, if there is a question of the effect of liberalizing an industry, especially a utility, to foreign investments, then the renewable energy industry is a proof of concept. If you open it, they will come. And we shall continue to support the purposes of the herein initiatives of Congress and the present administration, which we firmly trust will make our legal and regulatory framework more adaptive and responsive to the ever-changing needs of time. Gayunman, iginiit sa pagdinig na dapat maglagay ng safeguard kung ganap na luluwagan ang foreign ownership sa public utilities. PNR also believes in ensuring that safeguard provisions are incorporated in laws that will be passed and subsequently implemented involving public utilities, while acknowledging the advantages that foreign investors will bring and contribute to railway transportation in the Philippines. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na bad idea ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang planong isabay ang plebisito para sa charter change sa 2025 midterm elections. Anya, hindi siya sang-ayon mapa People's Initiative man o Constituent Assembly ang gawing mode sa pag-amyenda ng konstitusyon. Nanindigan ang senadora na tutol pa rin siya sa tsa-tsa mapa-economic o political provisions man ang aamyendahan. Anya, hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung anong proseso ang ginagawa ng Senado at Kamara sa pagdinig ng economic tsa-tsa. I think ang pagpilit nila ng plebisito sa kanilang Peking People's Initiative o plebisito sa isinasabing amyenda sa economic provisions lamang ng konstitusyon, I think is a bad idea. Any which way na gawin yan sa ngayon. Ako po'y tutol sa tsa-tsa, whether sa economic or sa political provisions, whether sa pamamagitan ng People's Initiative, lalo na itong Peking PI nila, o sa pamamagitan ng isang malakon-as na proseso dahil hindi pa nga sigurado kon-as ba ang ginagawa ng Senado o ng House sa ngayon. Tutol talaga ako dyan. Samantala, naniniwala naman si Senator Sani Angara na may sapat pang oras para mapaghandaan ang plebisito para sa charter change kung isasabay ito sa 2025 elections. Ngunit aminado ang mambabatas na posibleng questionin ito sa Korte Suprema. Sigurado kasi first time. At saka dahil nga may ambiguity sa 1987 Constitution, maraming debate talaga anong pwede, anong hindi. Palagay ko, I've said it before na I think it will face a legal challenge at some point. Bubuo ng isang team mula sa National Bureau of Investigation o NBI ang Department of Justice o DOJ na ipadadala sa Timor-Leste para arestuhin si expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Narito ang report ni Dante Amento. Naglabas na ng red notice ang International Criminal Police Organization o Interpol laban kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Paliwanag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, katumbas ito ng International Arrest Warrant. Aktibo na hanapin, tsaka pag nag-cross ng mga borders, pumunta ng na-accost, on notice na talaga lahat na itong taong to ay hinahanap ng batas at dapat panagutin.
Nakasaad sa red notice na wanted sa mga kasong murder at designated na rin bilang terorista si Teves. Kaugnay nito, ayon kay Rimulya, bubuo sila ng isang team mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Ipadadala at aatasan ang bubuoing grupo na kunin o arestuhin ang dating mambabatas na pinaniniwalaang nasa Timor-Leste. Depende yan kung gusto nilang sila humuli o tayo humuli, pwede nilang hulihin talaga. Kaya lang, baka mamaya mas gusto nila na magpadala tayo ng team doon para babackup lang sila. Naniniwala ang DOJ na hindi magtatagumpay si Teves sa hinihingi niyang political asylum sa Timor-Leste. Ang naramdaman ko nung kausap ko sila, nung panahon na yon, ay hindi sila magbibigay ng asylum. Sapagkat nung pinaliwanag ko yung nangyari, ay yung opisyal na kausap ko, ay parang ganun nga ang naging inclination na wag magbibigay ng political asylum. Samantala, ayon naman sa asawa ni Governor Ruel Digamo na si Mayor Janice Digamo, umaasa silang matatapos na ang pagtatago sa batas ni Teves. We are hoping Interpol will really do its job to bring back Congressman Teves so he can face the charges against him. Samantala, minaliit naman ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Teves, ang Interpol Red Notice. Ang red notice naman po ay hindi mandatory. Ito ay pakiusap lamang sa mga members ng Interpol, ng International Police na kung makikita niyo itong tao ito ay may warrant sa aming jurisdiction, baka pwede paki-aresto. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagal na ang inali sa serbisyo ng Philippine National Police ang mga tauhan nito na sangkot sa pagpaslang kay Jemboy Baltazar. Ayon kay Philippine National Police Chief Police Colonel Jean Fajardo, Setyembre pa pinirmahan ni National Capital Region Police Officer Jose Melencio Nartates Jr. ang rekomendasyon ng Internal Affairs Service na tanggalin ang mga ito sa pagiging pulis. Narito ang ulat ni Leia Ilagan. Hindi na pulis ang mga dating tauhan ng PNP na nasangkot sa pagpaslang, sabi na tilyong si Jerod Jemboy Baltazar. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, isang buwan matapos na mangyari ang krimen, ay agad tinanggal ng NCRPO sa serbisyo ang 8 sa mga ito. Kung matatandaan niyo po, nangyari po itong insidente na ito nung nakakaang taon po, nung buwan po ng August. At Setyembre po ng 2023 ay na-dismiss na rin po sa serbisyo itong mga pulis na ito. Nung nauna na po silang na-dismiss sa serbisyo. Kabilang dyan sina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Antonio Bogayong Jr., Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Nico Pines Esquelon, Police Corporal Edmar Jake Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Dahil napatunayang guilty sa kasong administratibo na grave irregularity in the performance of duty at conduct unbecoming of a police officer. Kasama din sa inalis sa serbisyo ang team leader na sina Police Captain Mark Joseph Carpio, Police Captain Luisito de la Cruz dahil sa kasong grave neglect of duty. Kaugnay nito, sinabi ni Colonel Fajardo na inirerespeto ng PNP ang desisyon ng korte sa kaso kung saan convicted o hinatulan ng pagkakakulong ang 5 sa mga ito. Kabilang si dating Police Staff Sergeant Jerry Maliban na hinatulan na makulong ng 4 hanggang 6 na taon dahil sa kasong homicide. Habang 4 na buwan na pagkakakulong naman ang hatol kina Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Pines Esquelon, Police Corporal Edmar Jose Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Habang acquitted o ligtas naman sa pagkakakulong si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong. Nare-respeto at welcome po itong naging desisyon po ng RTC. Ito po ay pagbibigay hustisya, bagamat hindi na po natin maibabalik yung buhay po ni Jemboy, ay patuloy po tayong nakikiramay sa pamilya po nila at sana po ito ay magsilbing eye-opener at reminder sa mga pulis natin to adhere doon sa ating umiiral na police operational procedure. Dagdag ni Colonel Fajardo, hindi nag-avail ng free legal assistance ng PNP ang naturang mga pulis dahil mas pinili na mga itong kumuha ng private lawyers. Bunsod ng insidente, ipinag-utos na rin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang pag-review sa police operational procedure ng PNP.
lalo na ang paggamit ng baril ng mga pulis upang hindi na maulit ang katulad na insidente. As an offshoot of this particular incident, nagbigay po ng directive ang ating Chief PNP, si Police General Benjamin Acorda Jr. to review yung mga existing police operational procedure natin, particularly dun sa use of firearms. At yung nga po, one of the discussion po na sentro po doon sa dapat po ang mga pulis ay dapat po mandatory may baton po. At saka yung use po ng whistle para kung in case na may mga kailangan pong i-acos at kailangan pong i-apprehend as a result of a particular incident ay hindi kaagad immediately baril po yung ginagamit po nila. Matatanda ang napas lang si Jemboy sa isang police operation sa Navotas noong Agosto nang mapagkamala ng mga pulis na ito ang hinahabol nilang suspect sa isang krimen. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang senador na dapat nang palakasin ang internal mechanism ng pambansang pulisya sa pagpapanagot nito sa mga pulis na nasasangkot sa mga krimen. Samantala, naghihinanakit pa rin ang mga magulang ni Jemboy Baltazar kasunod ng ibinabanghatol ng korte laban sa mga pulis na botas. Narito ang report ni Hardlene Delgado. Reforma sa organisasyon ng pambansang pulisya ang ipinapanawagan ngayon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kasunod ng hatol sa mga pulis na botas na sangkot sa pagkamatay ng 17 taong gulang na si Jemboy Baltazar dahil sa mistaken identity. Nanawagan ng senadora na maalis sa serbisyo ang mga sangkot na pulis pero nilinaw ng Philippine National Police sa PNP na Setyembre pa noong nakaraang taon nang matanggal sa serbisyo ang mga ito. Ipinunto rin ng mambabatas na hindi na dapat nakabalik sa serbisyo si Police Staff Sergeant Jerry Maliban na siyang unang bumaril kay Jemboy at nahatulang guilty ng homicide. Lumabas sa pagdinig noong Agosto na na-dismiss na sa serbisyo si Maliban dahil sa grave misconduct at serious irregularity noong 2020 at may inaapilang kaso ng robbery extortion sa National Police Commission. Kung epektibo ang aksyon laban sa mga tiwaling pulis, natanggal na sana sa serbisyo si Police Staff Sergeant Jerry Maliban na dating nasangkot sa robbery extortion. Siguro, buhay pa si Jemboy ngayon. Kaya binigyan diin ni Senator Hontiveros na dapat palakasin ang Internal Affairs Service ng PNP para sa pananagutan ng mga tiwaling pulis na kasama na anya sa panukalang amyenda sa PNP Reform and Reorganization Act of 1998. Dapat meron itong mandate at capacity, hindi lang para sa administrative, pero kahit para sa criminal cases. Yun din po kasi yung isang ikinakagulat, kinabibigla ng pamilya, na bakit dito sa kasong ito, yung mga akusado ay sa loob ng, inimbestigahan halos lamang ng sarili nilang mga comrades in arms sa loob ng serbisyo na hindi pa malakas ang Internal Affairs Service o iba pang mekanismo sa loob ng PNP para sa talagang seryoso at mabigat na pag-iimbestigasyon. Sa ngayon, hinihintay na lang na maisalang sa Bicameral Conference Committee ang panukala bago tuluyang maisabatas. Dito, bibigyan ng otoridad ng PNP Chief na agad ipag-utos ang preventive confinement ng isang pulis na sumasailalim sa investigasyon o di naman kaya ay nahaharap sa grave administrative offense o krimen. Ang ina naman ni Jemboy na si Rodaliza Baltazar nanindigang hindi sila kumbinsido sa naging investigasyon ng PNP. Simula, yung hindi po na-imbestigahan kasi nang mabuti yung pagkamatay ng anak ko kasi simula sa bangka pa lang, hindi po sila doon na nag-imbestiga. Hindi po sila nakahanap ng basyon ng bala, yung kamag-anak pa po. Kami po talaga yung nagpursige para po magkaroon ko ng hustisya para sa anak ko. Kulang na kulang po talaga yung effort po nila. Patuloy ang panawagan ng mga magulang ni Jemboy sa mga katulad nilang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa police operations na patuloy na lumaban para sa hustisya. Laban po kami hanggang sa huli. Hindi po kami susuko sa ganung lang. Masakit po. Ganun lang na ang hatol sa kanila. Hindi po katanggap-tanggap yun sa amin, ng pamilya namin. Parang nakita ko uli yung namatay siya, nabuhat po siya ng asawa ko. Para po nilang pinatay uli yung anak ko sa naging desisyon nila sa
sa 6 na pulis. Mahirap ka humanap ng katarungan. O sana po sa iba pang mga katulad namin na magulang o kaya kapatid, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Unti-unti na lumalabas ang promosyon ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police. Ito ay matapos na mangako si Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na aayusin ang mga nabinbi na promosyon noong mga nakaraang taon. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, nagkaroon ba ng delay sa promotion? Tama ka dyan, Ella, medyo ito ang naging usapin noong mga nakaraan. Ito'y dahil bukod sa nabinbi noong pandemic, ay nagkaroon pa nga ng issue sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska dyan sa Maynila noong October 2022, kung saan pinagsumiti pa ng resignation ang mga third-level officer ng PNP. Kaya naman ngayon, Ella, ay inaayos na nga ng National Police Commission ang mga nabinbi na promosyon. 5 opisyal ang na-promote sa 1-star general o brigadier general, habang 15 lieutenant colonel naman ang na-promote bilang full-fledged colonel. Noong Enero ay nangako nga itong si DILG Secretary at NAPOLCOM Chairman Benhur Abalos na hindi na madidelay pa ang promosyon ng mga third-level officer. Sa katunayan, nagpasa pa ng resolusyon ang NAPOLCOM kung saan binibigyan lamang ng 3 araw upang ilabas ang promosyon ng isang opisyal na nakakumpleto na ng mga requirements. Sinabi ni Secretary Abalos na ang promosyon ng isang personnel ay nagpapataas ng moral at nagbibigay ng inspirasyon para magtrabaho ng maayos laban sa kriminalidad, iligal na droga, korupsyon at ang pagpapanatili ng peace and order sa bansa. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Roundup Balita. Nabawi na ngayon ng Philippine Coast Guard ang kanilang Facebook account matapos na ma-hack noong Lunes ng gabi. Ayon sa PCG, na-recover ang kanilang FB page sa pakikipagtulungan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Gayon din ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Base sa report, sinasabing natukoy at natanggalan na ng access ang 3 nang-hack ng Facebook ng PCG. Magsasagawa naman ng comprehensive hardware check sa lahat ng computer at laptop ng Coast Guard Public Affairs Service personnel upang masiguro na matatanggal ang anumang traces ng malware at mapaigting pa ang kanilang cybersecurity. Mas palalakasin pa ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng South Korea upang lalo pang mapaigting ang infrastructure development sa ating bansa. Kabilang narito ang pagsasaayos at pagpapatayo ng mga kalsada, tulay at flood control projects sa pakikipagtulungan ng Korea Export-Import Bank o KEXIM. Kaugnay nito, nakipagpulong na noong Lunes ang top officials ng DPWH sa executives ng bangko sa South Korea para pag-usapan ang planong pagpopondo para sa ilang infrastructure projects sa Pilipinas. Nilinaw ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na wala pang lisensya ang motorcycle taxi service ng transport network company na Grab Philippines. Sa isang pahayag, kinumpirma ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na mayroon ng sulat mula sa kanilang tanggapan na nagsabing isasama na sa pilot study ang motorcycle taxi ng Grab na sinundan pa ng site inspection. Gayunman, nilinaw ng ahensya na wala pa silang final regulatory approval na ibinibigay sa kumpanya. Nauna nang pinabulaanan ng Grab na iligal ang operasyon ng kanilang mga motorcycle taxi at nilinaw na naghihintay na lamang sila ng lisensya mula sa LTFRB. Nasabat ng Naval Forces Eastern Mindanao ang mga smuggled na sigarilyo sa Balut Island, Davao Occidental noong Martes, February 27. Base sa report ng Philippine Navy, naharang ng BRP Artemio Ricarte ang isang motorized bangka na naglalaman umano ng halos 2,000 master cases
na mga puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng nasa 28.6 million pesos. Nahuli ng mga otoridad ang 25 crew na sakay ng motorized bangka. Sinasabing galing ng Tawi-Tawi ang nahuling sasakyang pandagat na naglalaman ng mga illegal at undocumented na sigarilyo na dadalhin sana sa Malta Davao o Malita Davao Occidental. Naniniwala ang 40% ng mga Pilipino na uunlad ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 12 buwan. Batayan sa latest Social Weather Survey na ginawa noong December 8 to 11, 2023. Sa nasabing survey, 44% ang nagsabi na mananatili ang estado ng ekonomiya sa bansa. 10% naman ang naniniwala na mas lalala pa. At mayroon namang 5% na hindi nagbigay ng kasagutan. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adults na may edad 18 pataas. Inaprubahan na ng Metro Manila Council ang resolusyon na nagtatakda ng parusa sa mga driver ng e-trike at e-bike na dadaan sa major roads o mga pangunahing kalsada. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, inaasahang sa Abril ay magsisimula ng manghuli ng mga lalabag na e-trike at e-bike riders. Narito ang report ni JP Nunez. Bagaman mayroon ng kautusan ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga local government unit para pagbawalan sa major roads ang mga e-bike at e-trike, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, wala namang nakasaad na parusa sa mga nahuhuling lumalabag. Kaya naman napagkasunduan na magpasa ng resolusyon ang Metro Manila Council para sa pagpapataw ng parusa sa mga e-trike at e-bike riders na dadaan sa major roads o national highways. Kailangang lagyan ng ngipin itong prohibition na ito sa pamamagitan nga nitong MMDA or MMC resolution na nagtatala ng kaukulang penalty dito sa mga sasakyan na ito, e-trikes, e-bikes. Batay sa resolusyon, papatawan ng 2,500 pesos na multa ang driver ng e-trike o e-bike kung meron siyang driver's license. Pero kapag walang maipakitang lisensya, ay i-impound ang kanyang dalang e-vehicle dahil walang mapag-i-issuehan ng violation ticket. Bakit po natin kailangan impound? Kasi kanino po namin i-issue yung violation o yung citation ticket? Wala pong rehistro yung e-bike or e-trike, at ganoon din po kung walang lisensya, kanino po namin ipapangalan yung penalty? Kasama sa mga kalsada na ipagbabawal ang e-bike at e-trike ang C1 hanggang C6 road. Gayon din ang radial roads at iba pang major highways sa Metro Manila. Batay sa pagtaya ng MMDA, maaaring sa Abril ay maipatupad na ang resolusyon. Dadaan muna ito sa 15 days na publication at public consultation bago tuluyang maging epektibo. At inaasahang maglalabas rin ng kautusan ang Land Transportation Office o LTO na may kaugnayan dito. Binigyang diin ng MMDA na patuloy na dumadami ang report sa mga e-bike at e-trike na lumalabag sa batas trapiko. Kabilang na dito ang pagmamaneho ng mga menor de edad, pagdaan sa expressway gayong mababa lamang ang speed limit, at pag-counterflow. At noong nakaraang taon, aabot sa nasa higit 500 aksidente ang kinasangkutan ng e-bike at e-trike drivers dito lamang sa Metro Manila. Kaya naman ayon sa MMDA, mahalaga na magkaroon na ng parusa sa mga e-bike at e-trike drivers na dadaan sa major roads. Pinakita po namin yung picture, may nagdi-drive na bata, minor de edad, merong mga nagtatraverse sa major highways, SLEX, nasa gitna, naghihintay ng stoplight. Yung mga ganun pong insidente ang iniiwasan natin dahil hindi lamang po ito nakakakos ng traffic at pwede rin pong magresulta sa aksidente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Questionable para sa isang transportation advocate ang planong registration ng e-bikes at e-trikes. Base sa plano ng MMC, pwedeng i-require ng Land Transportation Office o LTO ang registration ng mga e-trikes at e-bikes. Mula sa Quezon City, nagbabalik si JP Nunez live. JP, bakit tutol yung grupo sa planong regulasyon sa mga e-bike at e-trike? Ayon sa Move as One Coalition, concern nila ang umano'y minadaling desisyon para sa bagong regulasyon na ipatutupad sa mga e-bike at e-trike users. Gayon din ang maaaring maging negatibong epekto nito sa mga gumagamit ng ganitong klase ng e-vehicles na mura at mayroong low emission. Tutol ang grupo sa planong registration ng mga light electric vehicles at nakasaad umano ito sa Republic Act 11697 kung saan exempted sa registration ang mga light e-vehicles. Kahapon, isa nga sa nabanggit ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na naaprubahan ng Metro Manila Council na posibleng i-require na din ng Land Transportation Office ang rehistro sa mga e-bike at e-trike. Sa pamamagitan nito, matutukoy na kung sino ang may-ari ng e-trike o e-bike at mapapatawan ng kaukulang parusa kapag may traffic violation. Ito nila ang maaaring lamanin ng bagong resolusyon na planong maipatupad para sa mga e-bike at e-trike. Sa kasalukuyang guidelines, kapag mas mababa sa 25 kilometers per hour, ang speed limit ng isang light e-vehicle ay hindi na kailangan ng rehistro. Samantala, sa ngayon ay katatapos lang ng public consultation ng LTO at mga stakeholder kaugnay nga sa guidelines na planong maipatupad sa pag-regulate ng mga e-bike na dadaan sa mga national roads. At isa nga sa napag-usapan dito ay yung mairehistro na o i-require yung registration para sa mga e-bike at e-trike. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Inaksyonan na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang napabalitang pangangagat ng surot o bed bag sa ilang pasahero sa NAIA Terminals 2 at 3 na ipinost ng mga biktima sa social media. Ayon sa MIAA, kasunod ng isinagawang agarang investigasyon ay agad nilang pinull out ng permanente ang tinukoy na mga upuan na kinakitaan ng nabanggit na peste. Humingi na ng paumanhin ang MIAA sa mga pasaherong naapektuhan ng naturang insidente at tiniyak na agad na tutugunan ang issue. Tiniyak naman ng MIAA na magpapatuloy ang disinfection schedule sa paliparan. Hinamon ng isang kongresistang galing Mindanao ang religious leader na si Apollo Kibuloy na humarap sa pagdinig ng Kamara kung walang itinatago. Nagpadala ng sabina ang House of Representatives kay Kibuloy upang dumalo sa pagdinig kaugnay ng panukalang pawalang bisa ang congressional franchise ng Sunshine Media Network International o SMNI kung saan ito ang honorary chairperson. Mula sa House of Representatives, ang detalye ihatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, kailan ba ang pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng prangkisa ng SMNI? Aga, sa March 12, 1 p.m., nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa isang panukalang nais pawalang bisa ang congressional franchise ng Suara Sub Media Corporation na nag-ooperate ng Sunshine Media Network International o SMNI. Honorary chairperson ng estasyon ang kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy at pinagdalhan na ito ng panel ng sabina. Ayon kay Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, kung walang itinatago si Kibuloy, dapat harapin nito ang pagdinig. Bagaman hindi miyembro ng House Committee on Legislative Franchises ang kongresista, iginiit nitong may dahilan kung bakit ipinapasabina ng komite ang resource persons, partikular na upang maipahayag ang kanilang sagot sa mga tanong at maipagtanggol ang sarili kaugnay ng mga issue. Ang kaalyado ni Kibuloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayuhan na itong magpaaresto na kung ayaw nitong dumalo sa pagdinig ng Kongreso. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. naman, pinayuhan si Kibuloy na dumalo ng pagdinig at sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Rosalie Coz. Hinatulan ng Korte Suprema na guilty ng indirect contempt si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCOC spokesperson Undersecretary Lorraine Badoy. At para sa karagdagang detalye, hatid ni Dante Amento live. Dante, saan ba nag-ugat ang kasong ito ni Badoy at may reaksyon na ba dito ang dating opisyal? Magandang tanghali, Ella. Ito ay nag-ugat sa naging pahayag o pagbabanta ni Badoy laban sa isang judge sa Maynila na si Marlo Magdusa Malagar. Sa isa sa mga social media post ni Badoy, sinabi nito na kung papatayin niya ang huwes, alinsunod sa kanyang paniniwalang politikal, ang lahat ng kaalyado ng CPP, NPA, NDF ay dapat ding mapatay dahil walang pinag-iba ang isang miyembro ng CPP, NPA, NDF at ang kanilang mga kaibigan. Dapat maging lenient o maluwag din anya ang korte sa kanya. Maliwanag ni Badoy, hindi niya pinagbantaan ang judge dahil ang kanyang ginawa ay hypothetical syllogism o paraan ng pangangatwiran. Si Judge Malagar ang nag-dismiss sa petisyon ng Department of Justice o DOJ na layong ideklarang terorista ang Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Kaugnay nito sa inilabas na desisyon ng Supreme Court, hinatulang guilty o nagkasala si dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCOC spokesperson Undersecretary Lorraine Badoy ng indirect contempt o hindi paggalang sa desisyon ng hukuman. Pinagbabayad ng korte si Badoy ng 30,000 pesos bilang multa. Sinabi ng korte na ang naging pahayag ni Badoy laban sa judge ay hindi maipokonsiderang light o magaan. Hindi rin daw objective criticism sa desisyon ang ginawa ni Badoy, kundi malinaw na deklarasyon na ang korte ay personally motivated na papaboran ang CPP-NPA o ang nanalong party. Sa mensahe, Ella, ni Badoy na ipinadala sa UNTV, sinabi nitong siya ay maglalabas ng opisyal na pahayag kaugnay sa naging desisyon ng Korte Suprema. Yan mo na ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Niyanig ng magkasunod na 5.3 at 5.4 na lindol ang Caguait, Surigao del Sur kaninang umaga. Unang naitala ang 5.3 magnitude na lindol kaninang alas 8:10 ng umaga. Sinundan naman ito ng 5.4 magnitude na lindol kaninang 8:23 a.m. Tectonic ang pinagmulan ng lindol. Naramdaman din ang lindol sa karatig na bayan ng Hinatuan at Bislig. Nasundan pa ito ng mahigit 10 mga pagyanig na nasa 2.1 hanggang 4.3 magnitude na lakas. Wala namang naitalang pinsala o nasaktan sa ngayon dahil sa nangyaring mga lindol. Labis ang pag-aalala ngayon ng mga residente sa bayan ng Calasiao, Pangasinan matapos na makakita ng pinagbalatan ng pinaniniwalaang dambuhalang ahas sa kanilang lugar. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, nahuli na ba yung sinasabing dambuhalang ahas sa Calasiao, Pangasinan at ano ang payo ng mga otoridad sa mga residente doon? Yes, Ella, hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap o nakikita ang dambuhalang ahas na may-ari ng dambuhalang balat na may habang 16 na talampakan sa barangay Buedsan o Calasiao, Pangasinan. Nag-abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o MDRRMC Calasiao sa mga residente at maging alerto at bantayan ang kanilang mga alaga kasunod na maulat ng pagkawala ng ilang hayop sa lugar. Mahigpit na ring ipinagbabawal ng Philippine National Police Calasiao at barangay ang pagtungo sa lugar kung saan nakita ang balat ng ahas maging sa iba pang masukal na bahagi ng barangay at mga kalapit na lugar dahil sa posibleng ito ay pinamumugaran pa ng ibang uri ng ahas. Nagdulot ng takot sa mga residente sa barangay Bued, Calasiao sa Pangasinan ang natagpo ang balat ng ahas na may habang halos 16 na talampakan nitong Miyerkules, February 28. Sa pangunguna ni Calasiao Mayor Kevin Roy Macanlalay, nagsama-sama ang PNP Calasiao, kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO, Municipal Environment and Natural Resources o MENRO at Bued Barangay Council para imbestigahan ang lugar kung saan ito natagpuan.
Ayon sa mga otoridad, maaring isang reticulated python na may edad na halos 30 at may habang 16 to 25 feet. Sa ngayon, ang mga otoridad sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, nagsama-sama upang imbestigahan ang lugar kung saan natagpuan ang balat. Pinapayuhan rin ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling may ganitong muling insidente sa kanilang lugar. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Dr. Laro. Nagbabala ang gobyerno ng South Korea na aarestuhin ang libu-libong junior doctors na nag-strike kung hindi babalik sa kanilang trabaho araw ng Huwebes, February 29. Bukod dito, pawawalang bisa rin ang kanilang medical licenses. Sa nakalipas na linggo, nag-walk out sa trabaho ang nasa ikatlong bahagi ng junior doctors sa bansa upang tutulan ang plano ng pamahalaan. Partikular na ang pagdadagdag ng tatanggaping medical students sa university hospitals kada taon at pagpapataas sa bilang ng mga doktor. Reklamo ng mga ito, overwork, pero underpaid ang trainee at junior doctors. Nagdulot naman ng disruption at antala sa surgeries sa major teaching hospitals ang strike ng mga doktor. Nagkaroon ng isang tentative deal ang US lawmakers upang maiwasan ang isang partial government shutdown bago ang Friday deadline upang aprubahan ang funding. Palalawigin hanggang March 8 ang 4 na funding bills, samantalang ang ibang pondo extended hanggang March 22. Inaasahan ng mga magbobotohan sa House kaugnay ng stopgap measure araw ng Huwebes, February 29. Ipinamalas ng multi-awarded UP Concert Chorus ang kagalingan at pagmamahal sa musika sa idinaos na repeat ng kanilang sold-out 60th anniversary concert na Sama-Sama Together Again sa UP Theater. Pero hindi lamang ito isang ordinaryong concert dahil ginamit ng UPCC ang kanilang talento para makalikom ng pondo para sa kanilang iba't ibang social-civic activities at upang matulungan ang mga kasalukuyang miyembro ng grupo na maipadala sa isang international tour. Narito ang report ni Gladys Toabi. It is not your ordinary choral group. Ang UP Concert Chorus ay sumikat noon pang dekada 60. Para kay Ginoong Ray Baguio, ang UPCC choral conductor ng 30 taon. Binago niya ang landas ng choral performance sa Pilipinas. Matapos niyang umpisahang gamitin ang pagsayaw o paglagay ng choreography para ipagsama sa choral music. Kaya naman sa ginanap na Sama-Sama Together Again repeat concert sa UP Theater, literal na nagsama-sama ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng UPCC para ipamalas ang kanilang galing at talino at ibahagi ang pagmamahal sa musika at husay sa pagkanta. Mula sa batch 1960s and 1970s. '80s. 1990s. Batch 2000. Batch 2010. Hanggang sa pinakabago at pinakabatang mga miyembro ng UPCC. Naglaan ng oras ang bawat grupo para makiisa at makabahagi sa magandang layunin nitong repeat concert. Ang masuportahan ang kasalukuyang UPCC members na maipadala sa isang international tour, bukod pa sa iba't ibang kawang-gawa ng grupo. So the first purpose for this year is to fund our socio-civic activities. Ang UP Concert Chorus Alumni Association kasi, unlike other choirs, hindi lang kami kanta
we also serve, no? It's sabi nga ang mga taga-UP, honor, excellence, and service. Nakakatuwa eh. So, hindi nawawalan ng ideas itong mga concert chorus members. Kahit na medyo kamukha namin matatanda na, medyo nagpupumilit pa rin sumayaw at saka kumanta on stage. Kaya pa. To the youngest batches na yung current batch, no? So we're talking about 6 decades of concert chorus alumni. Kasama sa mga nag-perform sa concert ay ang ilang UPCC alumni na kilala sa kani-kanilang tinahak na industriya. Ang komedyanteng si Nanette Inventor, ang broadcaster na si Kata Inocencio, ang sumulat at kumanta ng swerte-swerte lang na si Dr. Joel Navarro, ang vocal coach at kasalukuyang UPCC conductor na si Professor Jai Sabas Aracama, at ang isa pang mahusay na conductor na si Mr. Ed Manguia. At syempre ang ipinagmamalaki nating isa sa mga UNTV hosts sa Serbisyong Bayanihan na Pangulo rin ng UPCC Alumni Association, si Attorney Dot Gancayco. Bagaman hindi nakasama sa pagtatanghal, present pa rin sa concert para manood at sumuporta si national artist na si Ryan Cayabyab na isa ring kagrupo ng UPCC. Certified music makers ang UPCC dahil marami na itong nahasa at naturuan, kaya stand out saan man ilagay. Kabilang dito sina Arnel Ignacio, Moy Ortiz ng The Company, Leila Florentino, Mia Ongkiko at Angel Sugitan na mga gumanap bilang Kim sa Miss Saigon. At ang mga veteranong aktor na sina Chingoy Alonzo at Boy Camara. But wait, there's more! Dahil sa UPCC rin nanggaling ang mga sikat na grupong The Talks at The Opera. Galing din sa UPCC ang award-winning flutist na si Tony Maigi at ang Aliw Awardee for Best Male Classical Performer na si Jonathan Badon. Maging ang direktor na si Direk Rico Mortel ay UPCC alumnus rin. Marami rin silang top government officials, gaya nila Yusek Shelo Magno at Yusek J. Del Mundo at mga respetadong doktor at abogado. Sikat din ang UPCC sa iba't ibang larangan sa public and private sector. Wherever they are, they excel. Ang ginanap na Sama-Sama Together Again repeat concert ay hindi lamang para sa isang mabuting layunin. Alam nyo, ang choral music ay napakagandang platform for togetherness. Kaya po, ang theme natin ay hindi nag-iiba, sama-sama together, no? Kasi kahit iba-ibang henerasyon ito, from the 60s, 70s, 80s hanggang today, pag ikaw ay nasa larangan ng entertainment, ay sasabi ko sa'yo, hindi ba nag-i-inform siya, other than nag-i-entertain siya, nag-e-educate din siya. So, yun na lang. Siguro malaking bagay yun. Dahil kasi, pag nandun yun, hindi mo maiisip na humanap pa ng iba na kapag i-entertain sa'yo. Dahil ito, natututo ka na, nalalaman mo pa yung music ng ibang bansa at na-share mo pa yung music na ginagawa mo at kinakanta mo. Dahil naging daan ito para magkaroon pa ng mas malalim na koneksyon ang lahat na kasapi ng UPCC at maipakita ang pagbubuklod sa kanila ng musika. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-aagawan na lamang sa isang ticket para sa semifinals ng UNTV Cup Season 10 ang Ombudsman Graph Busters at DNR Warriors matapos magwagi sa kani-kanilang laban kahapon. Samantala, pasok na sa semifinals ang defending champion na AFP Cavaliers. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Papalapit
Papalapit na ng papalapit sa pinapangarap na back-to-back championship ang defending champion, AFP Cavaliers. Ito'y dahil nasungkit ng Cavaliers ang ikatlong ticket sa semifinals matapos makalusot sa neck-and-neck battle nila ng Senate Defenders sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City kahapon. Mainit sa outside shooting si Darwin Cordero, 2 out of 4 sa Rainbow Country at may 8 points agad sa first quarter. Lamang na sana ng 3 puntos ang AFP pero pumasok ang buzzer beater ni GK Sevilla. Back to square one at 19 points. Second quarter, dikdikan pa rin ang bakbakan at palitan lang ng abante. Si Harry Petilios naman ang nanguna sa opensa ng Senate with 7 points. Pero lumamang na ng 1 point ang Cavaliers, 39-38. Third kanto, Senate naman ang umabante ng 1 point, 55-54, with Clark Torrente leading the defenders with 8 points. Last quarter, under 4.5 minute mark, lumamang ng 8 points ang Senado, 69-61. Sumagot ng 7-0 run ang AFP para idikit sa isang puntos na lang ang kanilang hinahabol, 68-69. Meron na lamang 1 minute and 14 seconds. Long to off the glass mula kay Macabasco ng Senate, balik sa 3 points ang hinahabol ng AFP, 68-71. Mabilis na sumagot ng quick 2 si Darwin Cordero para sa AFP, 70-71. Last 2.7 seconds, pumasok ang putback ni Edgar Castro para sa AFP. Tumawag pa ng play ang Senate subalit masyadong mahigpit ang inihandang depensa ng AFP para i-deny ang defenders na makaabante pa sa semis. 72-71, panalo ang AFP Cavaliers. Best player of the game si Edgar Castro with 14 points, 7 rebounds at 2 steals. Actually, ang hirap kasi sunod-sunod yung game bago yung mga players pa namin. Medyo, alam nyo na, medyo oldies na. Kaya ang hirap sa amin nung recover siguro kaya nagkakaganon yung game namin. Yung muscle recovery namin, ang tagal bago makabalik. Nag-adjust lang kami sa depensa. Sabi nga namin ni Coach Eugene, even Coach Jeff, na kailangan dumipensa kami na madaing. Kung hindi, kakainin kami. Lucky enough na nakinig naman yung mga players, ginawa naman yung kung dapat gawin, yun, nakuha namin yung win for the game. Breaks of the game. Na-offensive rebound nila, na-basket nila. Pagbalik sa amin, hindi namin na-shoot yung last possession namin. Tapos ang oras. Dahil sa panalo, pasok na sa semifinals ang AFP Cavaliers at baka kaharap ang Department of Agriculture Food Masters. Sa second game, it's now or never para sa Ombudsman Grapbusters. Kaya naman hindi na nila pinayagan ng GSIS Furies na manalo sa kanilang sagupaan na nagtapos sa score na 88-67. Nanguna sa Ombudsman sina Samuel Ignacio na may double-double na 20 points at 15 rebounds. At si Yurick Florino na kumolekta naman ng 19 points, 8 boards at tig-2 dimes at steals. In-assess namin itong game namin as one of our championship games. Kailangan namin talaga Pag natalo pa kami, magkita-kita lang siguro tayo next year. Pero nakita ko rin yung mga players, credit ko sa mga players, sa mga seasoned coaches ko, siyempre sa mga boss namin sa Ombudsman, na talagang minotivate yung mga players, talagang in-assess lahat, ano yung mga needs, andyan sila para sa amin. Ako naman, as a coach, pinag-aralan lang namin kung ano yung pwede namin gawin as GSIS. Malakas ang GSIS. We were short-handed in this game. Talagang kulang yung players namin because of injuries, and I think we still fought a good fight. Yung players still showed heart on how we're playing until the end of the game, so nothing to be ashamed of. We're looking at yung next game namin to win our last game in the UNTV tournament. Sa ngayon, eliminated na ang GSIS Furies pero ito na ang maituturing na best performance nila mula nang sumali sa Liga ng Public Servant dahil umabot sila sa quarterfinals.
habang kailangan pang manalo ng Ombudsman sa knockout game nila ng DNR Warriors sa linggo para sa last semifinals ticket. At sa third game, giniba ng DNR Warriors ang NHA Home Masters sa kanilang mahigpit na sagupaan na nagtapos sa score na 102-95. Best player of the game si Alfie Grijaldo na kumamada ng 30 points, 11 boards at 4 dimes. Malabo nang makabante sa semifinals ang NHA na nalaglag sa 8-7 win-loss record, habang may chance pa ang DNR na umangat sa 9-6 panalo-talo. Well, mental toughness, I guess. Nothing to lose attitude, and then gave the players all the best na talent nila, binigay na nila. So, hands off to the players, talagang binigay nila lahat para makapanalo kami this evening. So, also, thank you sa mga coaching staff. Ang galing ng coaching staff kasi we were able to motivate the players. Importante yun na ma-motivate sila to perform to the highest level. Bernardadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 na nagsasabi, "Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangangkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.